Patong-patong na kaso ni Senator Risa Hontiveros isang malaking sampal sa kanya sa patuloy na paninira kay VP Sara. Kasong kinakarap ni Hontiveros dahil sa paglabas ng isang binayaran niyang testigo ay isang magiging simula ng kanyang masalimuot na politikal na pamumuhay. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tinamaan na ng kidlat si Senator Risa Hontiveros matapos lumantad ang hindi niya inaasang bayarang testigo na kung saan nasupla lahat ng kasakiman nito. Kaya naman na political strategist hindi nagkamali. Natatamaan din ng karma si Hontiveros dahil sa kanyang walang tigil na patutsada at ipitin ang mga Duterte. Samantala, narito ang payag ni Hontiveros na kung saan gigil na gigil pa rin siyang ipitin ang Vice Presidente sa kabila ng kanyang karmang natatanggap. Well, pinangahawakan ko yon na may anunsyong mag-uupo ulit because the court is still in session. Take note, magko-convene kami ulit bilang korte sa July 29. At doon namin sama-sama in person mako-consider yung formal answer ad cautelam ni VP Duterte at yung reply na pinadala naman ng prosecution. Parehong kinomply nila yan within the specified time frame ayon sa rules of impeachment ng Senado. So muli, mga patunay na di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive and ongoing. And at any one time, may mga motions din na pwedeng isumite ang sinumang panig sa kanila para sa konsiderasyon ng aming mga senator judges. At ako rin, bilang isa sa mga senator judge, I will present yung opinion ko at eventually yung boto dun sa formal answer ad cautelam at pati sa reply. Ma'am, last week sabi po ni SP, Senator judges can parang present any motion and that includes the motion to dismiss or motion to convict. Ano lang po ang reaction niyo po doon? The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin. It is to conduct a trial. In fact, sinabi nga, ad nauseam yung pinagdebatihan pa namin, it is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas, whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Kailangan, tulad nung napag-usapan nating budget bycam kanina, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached official. So hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng niwala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba. Ma'am, babalik lang po ako kay Alice Guo. Isa po sa sinabi ng Manila RTC na Chinese nga po si Alice and Yes. avoid yung kanyang pagiging mayor. Yes. Paano po balak nyo rin po bang imbestigahan yung ibang mga posible pang Chinese na nasa government din ngayon since napatunayan ng isa yung ating yung judiciary? Wala pa namang dinadala sa aming reklamo, whether ng mga law enforcement agencies o mga victim survivors ng POGO or iba pang mga illegal na economic activities na pinatatakbo ng mga Pinoy kuno
yung pala ay mga dayuhan. So, gano'n naman nag-ooperate ang investigation, di po ba? May casus belli, may reason for investigating, kundi naman motu proprio ng komite. So, sa ngayon, I hope na yung ginawa naming investigasyon kay Guo Huaping at yung desisyon ng korte tungkol sa kanya na kambal nung aming findings at recommendation ay magsilbing object lesson para sa iba pa na either sila mismo ang nagpapanggap na Pilipino or yung iba nating mga kababayan na kasabwat ng ganyang mga peking local government officials. Ma'am, balikan ko lang yun doon sa minority leadership. Hindi niyo po ba tina-target yun, ma'am, in the 20th Congress? Well, gusto ko man, ngayon pa lang may bloke na ng mga kasama kong senador na mas marami na ang bilang. Mas marami sa isa at mas marami pa sa tatlo. So, tingnan na lang po natin paano mag-unfold yung pag-organisa ng Senado ng 20th Congress sa umaga ng 29th sa opening of session. At yun din yung mga scenarios na kinoconsider namin ni na Sen Kiko at Sen Bam. Tama ba ma'am ako ng understanding na you have to contest the Senate leadership tapos yung second top highest nag-contest siya yung automatic, hindi siya automatic or kailang pag May iba't ibang paraan. Yun yung isa sa mga classic na paraan. Tatakbo silang SP. Pag natalo sila yung magiging minority leader. Maari ding sa pag-uusap naming mga senador, may mag-signify na kami na, batay sa ganitong bilang. So may iba't ibang paraan. And ifo-formalize namin yan sa umaga ng 29th, sa opening of sa session. discussion niyo ma'am ngayon, kasama na ba si na Senator Soto? Kasi considering na sila yung nag-float na possible na mag-contest kay SP Cheese. And kung ganun ba ma'am, isa rin ba sa consideration niyo para makuha niyo yung Senate minority leadership na to also run for Senate President? May ilang mga dati na or kasalukuyan at incoming senador na nag-uusap pero more of one-on-one. Mas updating, kumustahan. Na-appreciate ko si Sen Tito. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa pagsali sa majority kung siya ay lalaban sa SP. Kasi alam nila na mananatili ako either sa minority or magiging ibang bloke pa, which right now I call independent. Kasi kahit nung panahon ni Sen Tito, 'di ba, naging minority ako. So na-appreciate ko yung appreciation din nila tungkol sa posisyon ko. Pero yun ma'am ngayon, hindi pa consideration sa inyo na tumakbo rin para lang just for the sake to get the minority leadership. Siguro early on, inisip ko rin, pero I think mas realistic siguro na maging bahagi ng independent bloc. Oo. Given the numbers, kayo mismo, nabibilang nyo naman kami dito. Isa pa, doon sa impeachment lang ma'am. Yes. So expectation niyo ma'am, yung opening ma'am ng 20th Congress, parang automatic na sa inyo yung convening, yung continuation ng impeachment court. Yes. Wala na kayo na-expect na dapat mag-decide pa kasi this is a new composition of 20th Congress na they can decide outside the impeachment court whether to still continue with the trial. No decision can be made about the impeachment outside the impeachment trial court. Kahit kami nga bilang Senate plenary, nagko-convert pa kami from our legislative personality dun sa personality na senator judges ng isang Senate impeachment trial court. So, halimbawa, hindi pwedeng ang Senate sa umaga ng 29th magdesisyon tungkol sa impeachment complaint. Hindi. Inaasahan ko yung inanunsyo na sa 29th, magko-convene ulit yung Senate Impeachment Trial Court, which is in session even now, para ipagpatuloy yung aming trabaho bilang korte. Pero when the impeachment court decides ma'am, hindi pa doon part yung 20th Congress or automatic na ba yung expectation niyo? Yes, actually anytime ngayong June 30, 12:01 PM, ito, ipanawagan ko na dahil napag-uusapan natin. Paalala, anytime
12:01 p.m. onwards of today, pwede na. At sana, ipanumpa na ni presiding officer yung 12 pang bagong mga senador. Dahil by 12:01 today, 20th Congress na, and therefore, sila'y magiging senator judges na ng Senate Impeachment Trial Court. So, smooth lang. Pagdating sa 29, pag-convene namin ulit, ay andun na rin sila. So parang pwedeng mag-convene, parang call ni ma'am is for kay Senator Cheese to convene yung court ngayon para manumpa sila. Kailangan naka-convene ang court for them to Actually, in principle, as I have said earlier, the court is in session now. So at any time, pwedeng tawagin ni presiding officer yung lahat ng 12 or isa-isa kan. The Senate impeachment rules say as they arrive. So pwedeng 1 by 1 sila, 2 by 2, all 12, it doesn't matter. Sila po ay senador na ng 20th Congress by June 30, 12:01. At dahil in session ang impeachment trial court, at any time, sana mas maaga, panumpain na sila ni presiding officer. Sana wala nang ano pa mang delay or aberya between now and the 29th. When in fact, anytime between now and the 29th, pwede na nga mag-convene. Pero sige, kung 29th, basta ituloy namin ang aming pag-upo bilang korte at pagtrabaho sa impeachment trial. Okay, may dali pa. I'm sorry sa nalansabi. Nandun pa rin ako sa minority. Ma'am, mas malamang na mag-independent na lang po kayo nila Senator Bam kesa minority? Sorry, what? Mas malamang po bang mag-independent block na lang kayo kesa sa minority block? Based lang on the numbers, unless may dramatic shift in numbers na usually hindi nagkakaroon ng dramatic shift sa ganyan sa Philippine politics. Just based on the numbers, pangarap ko man kami yung maging minority, mas realistic sa tingin ko lang. Just based on the numbers of the probable majority and the possible minority. Based on the numbers, mas realistic na maging bahagi ako ng isang independent bloc or basta maging isang independent senator. Ma'am, since magbubukas na yung 20th Congress and magfa-file na kayo ng mga bills nyo, ano po Yes. yung mga priority bills? Okay, excited ako na mag-file at refile ng mga bills, lalong-lalo na para sa ating mga manggagawa, mga senior citizens at saka mga kabataan. So, kasama sa mga top 10, 20, 30 priority measures namin, yung wage hike bill na umabot sa advanced stage of legislation ng 19th Congress. So kaagad i-refile and per Senate tradition dahil umabot sa advanced stage sa 19th Congress, inaasahan kong maaga namin maipasa sa 20th. Magfa-file din po kami, mag-refile ng Universal Social Pension para sa mga senior citizens, and then of course para sa ating mga kabataan at saka iba pang kababayan, yung Power Bill, yung protections for online workers, entrepreneurs, riders at raketera at iba pa, Power Bill. Yun. Of course. So GSK Quality Bill kasama sa priority i-refile. At hari nawa maipasa na. Yes, thank you. Ma'am, balik lang po ko dun sa impeachment. Yes. You're hoping na sana po mag-take na ng oath yung mga new set of senators as senator judges. Gaano po kayo kasigurado na magko-crossover sa 20th Congress yung ano? Kasi may nagko-question na hindi siya pwedeng tumawid sa 20th Congress. Gaano po kayo kasigurado? Ano pong pinanghahawakan yung principle para ito ay makatawid, maka-crossover sa 20th Congress po? Pinanghahawakan ko yung mga Supreme Court rulings na ang impeachment ay non-legislative function at yung non-legislative functions ng Senado ay hindi apektado ng legislative calendar ng Senate. Pinanghahawakan ko kahit yung condition, isa sa mga condition nung mga bumoto na i-remand yung impeachment complaint sa House of Representatives. Dahil pangalawang condition nila yung kailangan mag-certify yung House of Representatives of the 20th Congress that they are willing and ready to continue prosecuting the impeachment
complaint. At pagtawid niyan sa 20th Congress, kahit may mga narinig na tayong ingay mula sa ibang panig na hahamunin na naman nila yung pagpapatuloy sa 20th, well, we have the motion to dismiss mismong sa loob ng formal answer ad cautelam ni VP Duterte. I am prepared and we will be prepared i-argue na kailangang tapusin ng Senadong Impeachment Trial Court ang kanyang trabaho dahil sabi ng konstitusyon at nakapaloob na rin sa rules ng Senate para sa impeachment na kailangan magkondukta ng trial at mag-render ng desisyon sa pamamagitan ng boto kung convict ba o acquit ba. Okay, thank you. Thank you very much. Yes.